Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 31, 2026, Sabado, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Juan Bosco, isang pari. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel chapter 12, verses 1 to 7 and verses 10 to 17. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ng mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inilagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae na naging panao, sinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may naglalakbay o manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at tinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy natin ang ating pagbabasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel sa buhay ni David. Kahapon narinig natin ang kasalanang nagawa ni David. Yun ay ang sipingan ng asawa ni Urias at para pagtakpan ng kanyang kasalanan, ito ay sinadya niyang iharap sa digmaan upang mapatay. At hindi ito naging lingid sa Panginoon, kung kaya pinarating ng Panginoon ang kanyang saloobin din, ang kanyang parusa kay David. Ang kagandahan lang po dito, no, kay David, matapos na mapakinggan niya ang mensahe ng Panginoon mula kay Nathan, siya ay hindi naman nag-deny, no, kundi inamin niya ang kanyang pagkakasala at humingi siya ng tawad. At tinatawad din naman ng Panginoon ang kanyang nagawa. At nawa, no, matutunan din natin bilang tao, marami tayong nagagawang kasalanan at pagka minsan nahihiya tayo na aminin ito. May mga kasalanan na talagang lihim, kasalanan na ayaw natin malaman ng mga tao. Pero tandaan natin na walang kasalanan o walang anumang ginagawa ang tao na nalilingid sa mata ng Diyos. At hindi kukonsintihin ng Diyos ang ating mga kamalian, magkas ay itutuwid niya ito.
Basta maging bukas lang din tayo, no? Maging malawak din ang ating kaisipan, tanggapin ang anumang ating pong, yung mga consequences, no? Maging responsible din tayo sa ating pong mga desisyon, sa ating pong mga ginagawa. Kung nagkamali, maari naman itama. Kung nagkasala, maari naman humingi ng tawad at tanggapin kung ano man ang mga parusa na dapat na nating harapin. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.